Po tayo muli po dito sa ating bahay Panambahan upang makinig ng kanyang mga salita at ang gagamitin po sa araw na po na ito ay tawagin na po si Pastor Joel po para sa ating pagkain spiritual ay bibigay sa ating Panginoon. Amen, praise God. Napakabuti po ng Panginoon Diyos, ano? Dahil siya yung nag-guide sa atin. Siya yung pumapatnubay, hindi niya tayo iniwan o pinababayaan. At kung kinakailangan natin ng comfort, nandun siya. At kung kinakailangan natin ng protection, nandun ang Panginoon Diyos. At kung tayo medyo napapalayo na sa kanyang premises, ay muli parang yung inahing manok, di ba? Na dinatako, nilulukuban ng kanyang mga pakpak para yung mga sisiw. Ganun po. So napakabuti po ng ating Panginoon Diyos, kaya nararapat lamang po na siya ay ating pasalamatan. Ano po? At minsan din naman sa ating mga kapisihan ay minsan nakakalimutan natin ang Panginoon. O minsan mayroon tayong mga priorities at gusto natin na talagang unahin yun, pero may time na parang nagkakaroon tayo ng disappointment dahil hindi natin makuha yung desire ng puso natin. So meron po palang mas nais kasi kung nandun sa plano tayo ng Panginoong Diyos ay nandun po yung perfect timing at saka hindi po tayo mabibigo. Amen? Kaya dapat dapat nandun po yung i-priority po natin. Hindi marinig sa live. Hindi marinig sa live. Ayan, may request po. Kailangan daw ng mic. So, akala ko dito pwede na. So, amen, praise God, salamat po sa Panginoon at yun po, may mga pagkakataon talaga na minsan kinakailangan pang tayo ay hipuin o tapikin ng Panginoong Diyos para tayo po ay makinig sa sinasabi ng ating Panginoon o through the guidance of the Holy Spirit. Minsan, parang nag-tay-tay ng kawali, di ba? So, ganun po yun. At yun po ay related po sa ating, sa mensahe ng Lord sa araw na ito. Ayan po. Yan po yung time na ang mga Israelita po ay sila ay natapon, na-exile po at ito na yung kanilang pagbabalik sa Jerusalem. Ano po? So, kaya yan, ito po yung sa Book of Haggai. At ito yung kanyang background na ni Haggai, ano po. So, Haggai means festival or festive or fest. Amen? Assumed born in Chaldea during the Babylonian captivity. So, sila po ay naging captive doon po sa Babylonia. At yun po ay medyo matagal-tagal na panahon na po, 70 years. Biruin niyo po yun. So, kaya yun po. At isa pa po yung buhay ni Haggai. Ito po yung ating pag-usapan sa umagang ito. Haggai was a young man when he returned to Jerusalem with the first group of 50,000 persons in 536 BC. So, biruin niyo po, no? Napakatagal na panahon na. 536 BC at sila ay nagbalik. Yung unang batch na nagbalik ay nasa 50,000 na katao. He was the first prophet in the Jerusalem after the return from the Babylon captivity. He prophesied at the same time as Zechariah, while Malachi prophesies later. So yan po yung kay Haggai na buhay. At kaya nga yun po,
ini-encourage niya po yung mga nagbalik ngayon na ayusin nila, baguhin nila yung kanilang buhay. So, kasi masyado silang nabibisi dahil siyempre bagong dating, bagong balik sa Jerusalem at yung mga kalupaan nila, yung mga kabahayan nila, hindi nila makita o yung iba talagang wala na, nagpatay na lang. So, busy-busy sila. At nagkataon na siyempre giba rin yung templo ng ating Panginoong Diyos ng time na yun. Kaya, ginamit ng Panginoong Diyos si Haggai para mangusap po doon sa mga Israelites na kanyang kasamang na pauwi galing po sa exile. Ano po? So kaya dapat nandun po na pakinggan natin ang boses ng ating Panginoong Diyos. Amen po ba? Hello? Tayo po ba'y nakikinig sa boses ng Panginoon? Amen. So ikaw lang naman pastor yung nagsasalita eh. So mouthpiece lang po tayo para bang yung megaphone. Parang mouthpiece lang tayo ng Panginoong Diyos. Kaya marahil hindi kita kilala pero bakit sinasabi ko yung buhay mo, bakit parang na antig yung puso mo pag narinig mo yung word na sinasabi ng Panginoong Diyos para sa iyo. So that is the word of God. Amen? So minsan kahit tayo ay hindi kilala nung nag-preach, yung Holy Spirit, the same Holy Spirit na nangusap sa akin, yung nangusap sa inyo sa oras nito. Kaya napakahalaga po na pakinggan natin yung boses ng Banal na Espiritu. Pakinggan natin ang boses ng ating Panginoong Diyos. Amen? Amen? Your ways, obey the voice of God. Ayan. So, consider your ways. At kahit nag-ano ka busy, po, kagaya ng mga Israelites noon na bagong balik galing sa pagkatapon sa Babylonia, ay napaka-busy po nila. Kaya sabi diyan ay i-consider nyo naman. Consider nyo, consider your ways. So, consider your ways, ibig sabihin na the people had a problem with, priorities. So, pupunta muna ako ng Bata. Hindi, Pastor, huwag mo muna akong gamitin kasi pupunta ako ng party. O meron kaming lakad ng kaibigan ko, pwede ba? Ibigay mo muna sa iba yung task. So yun po, meron tayong mga priority. Ganon din po yung nagkaganapan nung time na yun, nung time ni Haggai, na siya yung ginagamit ng Panginoong Diyos para mangusap. It is time for you yourself to dwell in your paneled houses with this house lies desolated. So kaya, yung po kasing templo ng Panginoong Diyos ay siguro baka after ng 6 months, 1 year, ay ganun pa rin yung itsura ng templo ng Panginoon na talagang wasak at walang nag-aasikaso. Kaya ang Panginoong Diyos ay nangusap sa pamagitan po ni Prophet Haggai. Isa po siyang minor na propeta ng ating Panginoong Diyos. Kaya sabi niya, consider your ways. Ano po? So, the people were experiencing a dissatisfaction. Kumbaga talagang marami silang hinahanap, parang wala nito, walang ganyan. So, kasi kararating lang nila, iaayos nila yung mga katubigan, yung kanilang mga kabuhayan, busy sa lahat ng mga bagay-bagay. Kaya, ang Panginoong Diyos po ay patuloy na usap sa pamagitan ni Haggai. Sabi niya, you have sown much, but harvest little. You eat, but there is not enough to be satisfied. You drink, but there is not enough to become drunk. Ano po? So, ganun po yung parang wala kang, hindi ka nasasatisfied kahit kumain ka ng kumain, parang gutom ka pa rin. Bakit kaya ganun? Ano po kaya ang dahilan? Anong nangyayari? So, sabi pa dyan, you put on clothing, but
no one is warm enough. And he who earns wages to put into a forthwith hole. So yun po talaga nag-overtime ka pa, mayroon pang ka-part-time sa labas, ang dami Pero nung inuwi mo parang sinambulat lang ng Panginoong Diyos. Nilalagay mo sa bulsa na butas. Alam mo yon? Lalo na kung yung 500 yan, 500 yan, tapos hindi mo na malayan, butas pala. O kaya paghugot mo, pinipili mo kasi nasa kay maliit. Tapos paghugot mo gano'n, nalaglag yung 500, hindi mo nakita, nilagay mo na yung pinili mong maliit, yung barya pala. Ayun, nawala tuloy yung so nasambulat. Di ba? So, ibig sabihin, ay kailangan ng Panginoong Diyos na yung talagang i-consider po natin ang ating Panginoon. At yung kalagayan po ng templo ng ating Panginoong Diyos. Marahil sabi, Pastor, maganda naman yung church nila. Ano pa yung ayusin dyan? Spiritual church, meron pa rin po. Maraming mga iba-iba na spiritual church. Di ba, ang spiritual church, nandiyan yung pastor, yung prophet, nandiyan po yung teacher, di ba? So, apostle, evangelist. So, at yun po yung pamamaraan ng Panginoong Diyos para ma-build up tayo at tayo ay para sa kapurihan sa karangalan ng Panginoon. Pero paano po kung hindi yan nag-function, hindi siya nag-work? Diba? So kaya, yung templo ay sira, wasak. Dahil hindi kumikilos yung ibang body of Christ. So kailangan po talaga na nandun yung unity, nandun yung pagkakaisa, yung pagtutulungan. Ayan po yung itsura Ayan, di ba? Ayan yung mga bahay nila, may salamin, may swimming pool pa. Di ba? Ang ganda-ganda. Pero kita mo yung sa gawing kanan, guba-guba. Hello? Swimming pool ba yun? Baka tabing ilog yan So, ayan po. Kaya, ginamit ng Panginoong Diyos si Haggai para po mangusap sa mga Israelites. Ayan. So, meron pong dalawang klase na yung response niya Yung iba talagang nandun yung kanilang pagpapakita ng paggalang sa ating Panginoong Diyos. Yung iba naman ay may kasama ng gawa. Tumulong sila sa paggagawa ng templo. So yan po. Amen? So, sabi diyan, consider your ways. Pastor, paano ba namin i-consider? Ayan yun nung panahon ng mga Israelita di ba sabi diyan, pumunta kayo sa bundok. Buksan natin dito. Yung binasa kanina ni Sister Angel. Ayan, Bali, ayan nasa chapter 8 siya po, Sabi diyan, pumunta kayo doon sa bundok. Kasi, sabi niya, consider your ways. The people were more concerned with their own comforts than with the glory of the Lord. So, doon sila nakapokus talaga, doon sa kanilang mga personal na mga bagay-bagay. Kaya, hindi sila mahagilap. Kahit na-observe ko sa atin sa Pilipinas, usually ang mga member doon, mga kabataan, mas maraming mga kabataan. Yung mga parents, ilan-ilan lang. Kasi yung mga magulang, busy sa paglaba, busy sa paglinis sa bahay, pag-ayos. Yung namang tatay ay minsan nag-overtime, kulang yung kanilang pang-provide sa family. O minsan, nasasamahan pa ng nag-golf. Golf. Ano po? Kala nyo mayaman yung pala baso yung tinataas ay nag-golf. So, ayun po yung usual na nangyayari sa atin sa Pilipinas. Kaya, yun, nawa, sa atin po, pag-uwi natin, nawa, hindi po mangyayari sa atin yun, na hindi man lang tayo makabisita o maka-attend ng church. At usually, nandun po yung mga anak talaga natin. Sila ay active, ang mga
kabataan. Kaya yun po yung bumubuo ng mas maraming attendees po sa atin sa Pilipinas. So kaya yun po, sabihan natin din yung ating mga anak na mayroon din kasi mga anak na pasaway. At gusto nila yung basta yung gusto lang nila yung sa kanilang plano, yung kanilang nasa puso lang nila yung gusto nilang gagawin. So ayun po, talagang mayroon mga kabataan ngayon na, di ba, lalo na yung may mga gadget o binibilang pa natin na talagang mamahalin. Apple pa nga eh. Ano po? So, pero hindi natin alam yung pala yung magiging dahilan para disrespect ka, ano po? Yun yung dahilan para siya ay ma-busy, para wala silang time sa'yo. Para sabihin, pag inutusan mo, wait lang. Kaya, kailangan na gamitin din natin yung, paminsan-minsan, bigyan natin sila ng ultimatum, ng authority. Na hindi pwede kasi yung gano'n na lang palagi yung kanilang buhay, routine, na yung kanilang sarili lang na masyado na silang yung kanilang mga oras ay nagugol doon sa gadget na meron sila. Diba? So kaya isa rin po ito sa ating responsibility na sila mismo ay dapat na ating encourage at sabihan na kailangan talaga na sila ay magpunta ng church o magamit sila sa gawain ng Panginoon. Amen? So yan, consider, sabi niya, go up to the mountain, bring wood, and rebuild the temple, that I may be pleased with it and be glorified, says the Lord. So yan po, ito po yung pinakang niya, yung nasa taas niya, di ba, consider your way, sabi diyan, the people were more concerned with their own comfort and with the glory of comfort than with the glory of the Lord. So, kaya yun po, nandun sila sa mga silyadong mga tahanan, at magaganda, magagara, pero hindi nila napapansin, ay napabayaan hanggang ngayon ay wasak, sira yung templo ng Panginoon. So kaya yun po, nangusap ang Panginoong Diyos sa pamagitan po ni Hagay. Ayan po ay sa verse 8 na po, At sabi po dito sa verse 9, umaasa kayong aani ng masagana, ngunit kayo'y nabigo. At ang kaunting inani na inuwi ninyo ay aking pang isinambulat. Yan, di ba? So, overtime ka ng overtime, meron ka pong doon sa kumpanya na sa mismong yung pinagtatrabahoan mo, at hindi ka pa na siya, nagpunta ka pa ng part-time dito, part-time doon, pagkatapos na makuha mo, paano ba yung sinambulat? Hindi naman pastor talagang matindi yung kapit ko dyan kahit nakapitan mo yan ng maigi, hello, nakabantay na yung mga may 5-6, may 7-6, 8-6, di ba? Yung mga nautangan mo, nandiyan, nakasahod na. Paglabas mo ng kumpanya, paglabas mo ng kumpanya, parang sinambulat na lang. Wala na natira. Dumaan lang. Di ba? Nadagdagan pa ng, di ba? Pingi naman dito, pingi naman dyan, pingi. So, siyempre, akala nila ginapi ko, ginapala ang kwarta diri. Hello? At yung iba, akala nila talaga mayaman tayo kasi nasa Saudi, abroad. Ayun, akala nila ginapala, ginapi ko. Kaya, minsan hindi mo naman mapahindihan, di ba? So, isa pa yun sa, minsan ay, sa bagay, nakakatulong po tayo.
Marahil hindi na yung sinambulat, blessing na yun. Nagiging blessing parang ulan sa kanila. So kaya, dahil sabi rin naman ng Panginoon Diyos, kapag kayo ay nagbigay, sabi nga, mas mapalad yung mga nagbibigay kisa sa tumatanggap. O may initial na yung giving natin. Yun ba yun? Amen, praise God. So next, ayan, today, ayun po yung noon, ayun ngayon. Amend your ways, sabi. Sabi doon sa panahon ni Hagay, consider your ways. Pumunta kayo sa bundok at pumutol kayo ng mga kahoy para yan ay gagawin na doon sa mga gagawin sa templo, pwedeng sahig, pwedeng pangpalupo, ano po, o pwedeng bakod. So amend your ways. Yun yung time ni Hagay. At marami pa mga bagay na pwedeng gawin doon sa templo. Kung ikaw ay hindi ka nagputol, pwede kang doon magagawa mismo sa templo, ikaw yung trabahador. Pero sa panahon natin ngayon, sa panahon natin ngayon, sabi po, "Thus says the Lord of hosts, the God of Israel, amend your ways and your doing." So, kasi po kapag meron tayong mga ibang ginagawa na hindi ayos sa loob ng Panginoong Diyos, ito yung nagiging hadlang para tayo magamit. Sabihin natin, preacher ka o teacher ka, o nandun yung ikaw ay meron kang word of encouragement, di ba? Meron kayong mga gift na ibinigay ng Panginoon. Pero dumarating yung time na nakakagawa ka ng mali, hindi ayon sa kalooban ng Panginoong Diyos. Kaya kahit ang Holy Spirit nangungusap na sa'yo, baliwala lang, parang tingang kawali. Kaya hindi ka sumusunod. Anong nangyayari? Nag-grieve yung Holy Spirit. Yun yung sa panahon natin ngayon. Kaya makikita natin kulang ang manggagawa. Sira, wasak yung templo. Our spiritual temple is not completed. Because of what? Without commitment. Yung po mga humahad lang sa atin, yung paggawa ng mga kasalanan, diba? Yung mga karumaldumal, abomination to the Lord, ay patuloy pa natin ginagawa kahit tayo mga Kristiyano na. So, kaya pagdating ng Friday, nahiya kang tumayo. Diba? At alam mo na sa sarili mo na mayroon kang nagawang pagkakamali o pagkakasala. So, bakit kailangan pa nating patuloy na gawin yon? So, kaya sabi diyan, amend your ways. Huwag na po natin ituloy yung mga ganung bagay. Thus is the Lord of hosts, the God of Israel, amend your ways and your doings, and I will cause you to dwell in this place. Diba? Kapag nandun talaga, stand firm ka at gusto mo, Friday na, kapag nandun po yung talagang namumuhay ka ayon sa katuwiran at kabanalan ng Panginoong Diyos. Pag worker ka ng isang iglesia, talagang nandun po. Hindi pa sinasabi ng pastor, ako na po pastor, ang gagawa niyan. Diyan ka lang po, relax ka lang dyan. So, ganun yung mga manggagawa na talagang gusto magpagamit sa Panginoon. Pero yun nga, merong mga ang kaaway, vice versa po, gumagawa ng paraan ng kaaway para ikaw ay atakin pababa hanggang sa mag-backslide ka. So kaya yun, sa pamagitan ng isang workers, ng isang manggagawa, sabihin natin teacher yan, ay hindi na siya nagpapagamit dahil nag-backslide. Masasabi natin, yung spiritual church natin na meron tayo ay sira. Di po ba? So kaya amend your ways and your doings, and I will cause you to dwell in this place. Kaya pagdating mo rito, talagang nakita ka, nandiyan si kapatid, ang ganda ng mga kwento niyan, nakaka-encourage, nakaka-bless yung kapatid niyan. Diba? So, kaya talagang isa yun sa pamamaraan para ang iglesia ay talagang lumalago, tumatatag, dahil meron mga tao na makita ka pa lang ay nabibless na po. Nabibless na sa inyo. Nabibless na sa atin. Amen? Glory to God.
Yan po yung sinasabi diyan sa Jeremiah chapter 7 verse 3. At kahit dito po sa Philippians, sabi diyan, for I know that He shall turn my salvation through your prayers. Di ba? So, yung sa pamagitan po ng ating mga panalangin, kahit simpleng panalangin yan, pagka ang Holy Spirit ay nangusap sa inyo at nag-pray ka, meron pong maliligtas. Di ba? Kung pinag-pray mo lagi, yung nakakasama mo sa trabaho, yung kaibigan mo, hanggang sa siya ay dumating na na-encourage mo sumama sa church dahil lagi mo siyang pinag-pray, yun po. Kaya sa pamagitan ng panalangin ay siya po ay naakay mo, nadala mo sa Panginoon. Kaya napakahalaga po noon. Isa yan sa mga instrument, sabihin natin, yan yung mga kahoy na kinuha natin sa bundok, ano? Ngayon, dahil doon sa yung matyagang pananalangin, yung ginagawa mo, pag-labor kasi yun eh. Pag kumuha ka, pumutol ka ng kahoy doon sa bundok, siyempre, lakas yung gagamitin mo. Kung hindi ka man magputol, ikaw yung nagtatrabaho sa temple, lakas pa rin yung gagamitin mo. Yung gift na meron ka, yun yung gagamitin mo. Kung ang gift mo ay yung tungkol sa prayer, yun yung gagamitin mo. Diba? So para lumago, tumatag ang iglesia ng ating Panginoong Diyos. Lalo na nga kung yung Holy Spirit yan ng Panginoong Hesus ay malayang kumikilo sa ating bawat buhay. Ayan. So sa panahon natin ngayon, sabi po dyan, finally, they are united and decided, ito po yung mga Israelites, in build the house of the Lord. Di po ba? So, kumbaga, nandun talaga na kaisa sila at nagtulong-tulong sa pamagitan po ng yung na-encourage sila ng yung Holy Spirit na kumikilos kanilang bawat buhay. Nandun po talagang sama-sama silang gumawa. Nag-decide talaga sila na ituloy gawin yung templo ng Panginoong Diyos. Amen? At sa atin din ngayon, today, decide now. Hello? Pwede po ba tayong mag-decide? Ano man yung mga ginagawa ng kaaway para tayo hadlangan para magpatuloy sa gawain ng Panginoon? Sino po ba yung hinahadlangan? Taas nga po yung abay, yung parang merong mga encounter ng kaaway, ng Diablo. Hinahadlangan siya, yun po, no? So, kaya yan po. Panalangin lang po ang katapat niyan. Kaya decide now. Amend your ways. Sa panahon ito natin. Kung nung panahon nila Hagay, kasama si Zorobabel, at yung mga taong na mga Israelita na nagbalik doon sa Jerusalem ay nagkaisa at sama-sama sila, nagkaisa po, nagsama-sama na gawin yung templo. Nandun yung tutulungan nila, pag-unawaan. So kaya mabilis po yung pagkagawa ng templo ng ating Panginoong Diyos. So kaya sa ating panahon natin ngayon, I encourage you, my dear brethren, na amend your ways. Ano po? Amend your way. Today, mag-decide na po tayo. Ipabago na po natin sa ating Panginoong Diyos yung takbo ng ating buhay. Hello? Pastor, ba't mo naman papabago yung takbo ng buhay ko? Ano ba yung takbo ng buhay mo? Ikaw lang naman nakakaalam yan eh. Kung meron ka mga secret or hidden agenda, dito, nandun yung talagang, bait ni kapatid at talagang sipag niya. Pero, ang problema dun, pag yung tayo na ay nag-iisa, o yung wala nang nakakita, baka iba na yung ating ginagawa. Sana, nawa, kahit na mag-isa tayo o walang nakakita sa atin, ay gayon pa rin po yung ating ginagawa para yung nakakalugod-lugod pa rin po sa ating Panginoong Diyos. Amen? Amen. So, amend your ways. Hello? Nasusundan po ba natin? Amen. Meron na po tayong mga plano kung paano i-amend yung ating buhay. Hello? Ayan po. So, in conclusion, yun na po na lang po yan. Hindi po yan sarado ha. Finally,
Yun nga po, di ba, yung nabanggitan natin, they united and decided to build the house of the Lord. Yung pong templo na nawasak, winasak yun ng mga kaaway. So, kaya sa atin ngayon, sa panahon natin ngayon, as the Lord of our God talk to your heart right now, it is the time to decide also those God's reveal to you. May ni-reveal na po, hello? May nausap na po sa atin na ating bawat puso, sa ating kaisipan ng Banal na Espiritu. Sabi diyan, those God's reveal to you, to do it without delay. And God will bless you as the Israelite blessed by God. Amen? So, meron po ba tayong nakuha, natutunan? Medyo maiksi lang po yung mensahe ng Panginoon. Meron po itong hanggang 4 na part ito eh. Pwede siguro ito natin ibigay doon sa susunod na magmimensahe. So yan, para tuloy-tuloy. Ano po? 4 part ito. Amen? So salamat po sa Panginoong Diyos dahil ayun po, ang Panginoong Diyos talaga, kung nung time na yun, nangungusap ang Panginoong Diyos pamagitan ni Hagay, ngayon naman po ay ginagamit ang iyong lingkod at mouthpiece nga lamang po para anuman yung mga hidden na agenda nyo na yan ay hinto nyo na para tayo po ay magamit sa dakilang gawain ng ating Panginoong Diyos. Amen? Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Glory. Glory to the living God. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Ayan po. Sige po tayo magsitayo. Kaya ini-encourage ko po ang bawat sa mga kapatid. Ang Panginoong Diyos ay nangusap po sa atin, sa bawat sa atin. Sa ating bawat puso, sa ating bawat buhay. Ayusin na po natin yung ating mga buhay. I-consider po natin yung kabutihan ng Panginoon. Napakarami mga biyaya, mga pagpapala nating natanggap, yung kanyang proteksyon, yung kanyang guidance, hindi lamang sa ating kundi sa ating bawat pamilya. Bilang pagpapahalaga sa ating Panginoon, nangungusap siya sa atin sa oras nito. Ayusin na po natin yung ating buhay. Minsan nga po, ako'y nangusap ang Lord isang umaga. Sabi doon, mayroong mga, minsan kasi may kahit maliliit na pagkakamali, para okay lang kasi maliit lang. Pero sabi doon ng Holy Spirit, kahit na mali yan, ituwid natin. Yun po yung pangusap ng Holy Spirit. Kaya yung Panginoong Diyos sa oras nito, nangusap po sa bawat puso, sa inyong bawat puso, sa ating bawat buhay. Ano mo po yun? Kayo yung nakakalam kung ano yung dapat ipaayos nyo sa ating Panginoon. Para tayo magamit, mightily at ang spiritual church na meron tayo ay mabuong buo talaga. Amen? So, let us pray. Palakpakan po muli natin ang Panginoon. Glory to God, to the Father. Thank you, Jesus. So, thank you, Holy Spirit, for being with us sa iyong patuloy po na pangusap, sa iyong patuloy na pagpapaunawa sa mga revelation mo po. Thank you, Holy Spirit. Kaya sa pangalan ng Panginoong Hesus, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa oras na ito na kami po ay tinuruan mo na naman po at nangusap ka sa aming bawat buhay. May mga bagay na ikaw ay pinaalala, mga bagay na aming nakalimutan. Subalit salamat, Banal na Espiritu, dahil ikaw po yon. Yung nag-remind, nagpaalala sa amin at nagturo sa mga bagong bagay na dapat naming isagawa. Lord God, salamat dahil kahit na ito ay maliliit na mga pagkukulang o mga pagkakamali, ay nangusap ka po na napakabuti mo sa amin, mahal mo kami, kaya hindi po kami dapat magpakita ng anumang uri kahit napakaliit na pagkakasala o pagkakamali o pagkukulang man. Bagkos ang lahat ng ito ay sikapin namin maging matuwid kami, maging kalugot-lugot sa iyong banal na harapan. Lord God, alam po namin na mahirap po sa amin, subalit
alam po, nananampalataya kami na pagkasama ka po namin palagi, ang lahat ng bagay ay magaan po naming magagawa. Kaya salamat po, Panginoong Diyos, sa iyong patuloy na pagsama sa amin, sa iyong patuloy na pagtuturo, sa iyong pangusap sa bawat isa. O thank you, Holy Spirit, sa iyong mga revelasyon na iyong iginawad na. At nangusap ka po sa bawat puso ng iyong mga anak at mga lingkod mo. Thank you, Lord. Thank you. Thank you, Holy Spirit. At nawa, Panginoon, yung bawat mga lingkod mo na nakuha nila yung kanilang bahagi sa mensaheng ito, Lord, ay kanila po itong maisapamuhay. Ito yung mag-materialize, Lord, para ang iyong spiritual charge ay naroon po na mas maganda, mas matatag, mas malago, Panginoon. Yes, O God, maraming po salamat dahil ikaw po yon ang kikilos, ang gagawa, at patuloy na gagabay, papatnubay sa aming bawat buhay. O thank you, Holy Spirit. We acknowledge your holy presence. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Maraming po salamat, Banal na Espiritu. Kaya hayaan mo nga po na palagi ka naming makapiling, palagi ka naming makausap, O Holy Spirit. Turuan mo po kami na palaging nakikipag-ugnayan sa iyo, para hindi po kami magkulang, para hindi po kami magkasala. Thank you, Holy Spirit, for being with us. Thank you. Maraming po salamat, Ama, at muli sa iyo po lang namin ipinapatungkol ang lahat ng kapurihan. Ang pasasalamat, ang pagluwalhati at pagdakila ay tayong sa iyo lamang po, Ama. In Jesus Christ's mighty name, with the unity of your Holy Spirit. Amen and amen. Hallelujah. Amen. Magandang umaga po sa lahat, higit sa ating Diyos na buhay. Dumako na po tayo sa isa pang bahagi ng gawain, ang ating tinatawag na Holy Communion or huling hapunan, banal na hapunan ng Panginoon. Sabi dito, pwedeng pa natin Maris nung verse. Sabi diyan sa 1 Corinthians chapter 11, 27-29. Kaya kung sino mang kumain ng tinapay o uminom sa saro ng Panginoon na di nararapat, ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Datapwat, siyasatin ng tao ang kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa saro. Sapagkat ang kumakain at uminom ay kumakain at uminom ng hatol sa kanyang sarili, kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. Ano po ibig sabihin nito? Bali, nung time ng nila Paul, nung New Testament, ay may mga tao kasi na inaabos tong yung Last Supper. Kasi binilin talaga ka ng Panginoon, tuloy nyo. Alalahanin nyo sa pamamagitan ng paggawa nito. Itong sinabi ni Paul dito, hindi ito nabanggit sa apat na gospel ng time nila ni Jesus Christ. Kasi nga, wala pa naman mabuso nun. Pero yung panahon niya, inaabuso, kaya sabi diyan, siyasatin natin ang ating sarili. Kung ikaw, kung may samahan ng loob ko sa kapatid, pwede maaaring humingi ka ng tawad. Kung may sarili mo, patawarin mo rin sarili mo. Ayun. Ayan, tatapot siya sa atin ng tao kanyang sarili. At sa kumain ng tinapay at minom ng saro. Kaya, inutusan tayo rito ng Panginoon na mag-release ng kapatawaran o lumapit na humingi rin tawad kung may nakagawa man tayo ng pagkakamali. At sa sumunod na verse, sinabi dyan, na alalahanin natin sa 26, yung sa pag-inatras natin yan, sunod na verse, ay sunod na slide natin. Diyan sabi dyan, sapagkat tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inumin ninyo sa araw, inahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon. Kumbaga, ito yung command ng Panginoon. Alalahanin, sabi dyan, inahayag. Tuwing kanin ninyo ang tinapay ito at inumin ninyo sa araw, inahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon. Kaya tayo bilang mananampalataya, inuutosan din tayo ng Diyos na kapag ginagawa natin ito, kumbaga, alalahanin natin yung pagkamatay ng Panginoon.
nung time na siya namatay sa cross ng Kalbaryo. At ay i-apply natin sa panahon natin ngayon. Amen? Next verse. Sabi niya, kaya sino man kumain ng tinapay o uminom sa saro ng Panginoon na di nararapat, ay ito, magkakasala ka. Kung ika'y hindi nararapat, hindi ka malinis, marap ka at kumain. Kasi talagang ang re-represent ng mga elemento na to, although siya, hindi talaga alak at hindi talaga yung lumang tinapay na walang libadura ng panahon nila, pero ito yung elemento na ginagamit natin sa panahon natin ngayon. Magkakasala tayo dahil nag-represent ito ng katawan at dugo ng Panginoong Jesus. Amen. Tatapat siya sa atin ng tao kanyang sarili at sa kumain ng tinapay. Yan. Inulit-ulit. Sapagkat ako kumakain uminom ay kumakain at uminom ng hatol sa kanyang sarili kung hindi niya kinikilala ang Panginoon, ang katawan ng Panginoon. Dahil dito marami sa inyo mahina at masasakitin. Ito yung mga nangyayari. Sa tingin niyo ba physical yan? Dahil dito marami sa inyo ang mahina at masasakitin at hindi kakaunti ang nangatutulog. Actually, ito ay spiritual. Ibig sabihin ng mahina at masasakitin, madali lang ay madala ng mga problema. Mahina yung spiritual life nyo. Dahil nga, hindi nyo nasusunod yung sinasabi ng Panginoon, yung command niya dito sa pag-apply nitong Last Supper o banal na huling hapunan. Kaya ikaw, madali ka lang matangay. Kakaunti ang nangatutulog, bilanggit pa dyan. At hindi kakaunti ang nangatutulog. Kaya tayo mga kapatid, bilang pag-aalala sa Panginoon, bilang ritual, actually it's a ritual of gawain ng Panginoon, ay dapat po seryoso tayo sa pag-take itong banal na hapon. Sige po tayo pong tumayo lahat. Amen. Tayo po muna manalangin. Sige po, tayo po pumikit at manalangin. Panginoong Ama, salamat po Panginoon Ama dahil pinagkatiwalaan niyo Lord, inilikod para Lord itakil ang ganitong gawain. At salamat Panginoon. Alam ko Panginoon na kayo Lord na magbibigay ng kaunawaan sa bawat isa Panginoon para maalala nila Panginoon ang gawain ito na tuwing i-take up na po nila ang yung nagre-representa na ng iyong katawan at dugo. Ito'y malinis na po kanilang mga puso at ang kanilang isip at kung may mga pagpapatawad ay kanilang i-release Panginoon sa bawat isa. Tayo po'y manalangin. Kung may mga kasalanan po tayo po'y ipag-pray po natin ating mga sarili. Hallelujah. Sa God, hallelujah Lord God. Hallelujah. Salamat Lord God. Hallelujah. O Diyos na makapangyarihan, aking pong binabasbasan sa pamamagitan ng pangalan Panginoon sa mga elementong ito, ang grape juice at ang tinapay, O Diyos, na aming gagamitin para Lord, celebrate, Panginoon, ang iyong banal na hapunan, Panginoon. Amen. I pray, Panginoon, ito binasbasan nyo at ito, Lord, ay binigyan nyo na nga po ng anointing para sa bawat magkitake at ito, Panginoon. Mararanasan nila, Panginoon, ang pag-aalala ng ginawa ng mga disipulo nyo, Lord, ng panahon nila. At inaalala rin po namin sa panahon namin ngayon ang iyong pagkamatay sa cross ng Kalbaryo. Thank you, Lord, ito po ang aming sa aming dalangin, may pasalamat. Amen. Amen. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came amazing grace. Thank you for this love, Lord.
pong itaas ang tinapay. Ito ang katuraang tinanggap ko sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya'y ipagkanulo, ang Panginoong Sus ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpiraso niya iyon at sinabi, ito ang aking katawan na hinihandog ko para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. At pong kain ng tinapay. Pong itaas ang ating mga grape juice. At gayon din naman, hinawakan ng saro pagkatapos na makakahapon na sinasabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo magsisinom sa pagpapaalala sa akin. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay nito at inumin ninyo ang saro, ay inahayag ninyo ang pagnamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. At ipong namin. Amen. Diyos at aming naayos na ipa-celebrate, Panginoon, ang iyong gawain, Panginoon, ang iyong banal na hapunan. Salamat agad. Salamat. Ito lang ang aming dalangin na may pasalamat sa matamis pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. Okay, tayo pong lahat ay magsiupo, mga kapatid. At tayo po ay dumako sa isang gawain. Ito ay ang pagbibigay. Bago ang lahat, samahan niyo po ako sa maikling panalangin. Ama namin nasa langit, maraming salamat, Lord, sa bagong umaga na binigyan niyo po sa amin. Panginoon, gamitin niyo lang po ako, Panginoon, na daluyan ang iyong banal na salita. Bigyan niyo po ako, Lord, ng malinaw na pananalita, ng wisdom, ng karunungan, Lord. At alisin niyo po, Panginoon, yung kaba na sa aking puso, Lord God. At sa mga makikinig, Panginoon, sa aking mga kapatid na nandito, Panginoon, naway buksan niyo po ang kanilang isipan, Lord, ang kanilang pangunawa, at bigyan niyo po sila ng malawak na pangunawa, Lord, upang kanilang maintindihan ang iyong banal na salita, lalong-lalo na po ang patungkol sa pagbibigay. Lord, ito lang po ang aming samot dalangin na may pasasalamat sa pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesucristo at sa pagsamo ng iyong banal na Espiritu Santo. Amen. Okay, so, basahin ko po sa Lucas chapter 6 verse 38. Magbigay kayo upang bigyan din kayo ng Diyos. Ibabalik sa inyo ng sobra-sobra at umaapaw ang ibinigay ninyo. Sapagkat kung paano kayo magbigay sa iba, ganoon din ang pagbibigay ng Diyos sa inyo. Amen. So alam po natin lahat, mga kapatid, na ang UICHGM ay templo ng ating Panginoong Jesucristo, at ito po ay may mga pangangailangan financially. Meron po tayong binabayaran na monthly bills, may mga weekly bills din po tayo. At alam din po natin lahat na lahat ng meron tayo, yung buhay na meron tayo, yung finances na meron tayo, yung trabaho na meron tayo, itong lahat ng ito ay pagmamay-ari
ng ating Panginoong Hesus. At tayo lang ay pinagkatiwalaan. Ito ay pinahiram lang sa ating lahat. So nararapat lang na tayo ay magbigay sa ating Panginoong Hesukristo. At dapat po nating tandaan na ang pagbibigay ay nagmumula sa puso. Iniibig ng ating Panginoon ang nagbibigay ng may kagalakan. At sabi nga doon sa Book of Acts na sinulat ni Apostle Paul, na mas mapalad, sinabi din ni Pastor kanina, na mas mapalad ang mga taong nagbibigay kaysa tumatanggap. Ibig sabihin, mapalad din yung mga taong nakaka-receive ng blessings. Pero ini-emphasize ng ating Panginoon na mas mapalad, so mas greater, mas blessed ang mga taong nagbibigay. Though alam ko may pinagdadaanan tayo financially, pero kung nandun yung faith natin kay Lord, kung kahawakan natin ang kanyang pangako na bibigyan ko din kayo, siksik, umaapaw ang ibibigay ng ating Panginoon sa atin, we will honor ang ating Lord, ang ating Panginoon. And one way to honor God is through our financial blessings. Na siya ang palagi nating unahin sa ating buhay, especially when it comes to finance, kasi sabi ko nga kanina, lahat ng meron tayo galing sa ating Panginoon. Oo, tayo ang nagtatrabaho. Pero ang tanong, kung hindi tayo binigyan ng ating Panginoon ng kalakasan, kung hindi tayo binigyan ng ating Panginoon ng buhay, ng work, ng trabaho, meron ba tayong trabaho ngayon? Meron po ba tayong maibibigay? Meron po ba tayong financial blessings? Kaya I am encouraging each and every one of us na magbigay po tayo again ng mula sa ating puso ng may kagalakan sapagkat iniibig ng ating Panginoong Hesukristo ang nagbibigay ng may kagalakan sa kanyang puso. Ikaw ang kusog ka na ako.
pagbibigay na lagi niyo pong pinaparana sa amin. Thank you, Lord, for our great provider. Salamat, Panginoon, sa mga anak mo, Panginoon, na nagbigay sa umagang ito, Panginoon. Lord, alam niyo, Panginoon, ang financial situation namin, Panginoon. Alam niyo, Panginoon, kung ano yung pangangailangan namin, Lord God. But despite that, Lord, we're able to entrust you, Lord. We're able to have that faith in our hearts, Lord God, that you are our great provider. Na kahit ano pa man, Lord, ang aming nararanasan sa oras na to, Lord God, that you are our strength, na ikaw ang aming kusog, Panginoon. Amen. Na hindi kami Thank basta-basta matitinag, Lord God, dahil you are the source of our strength, you are the great provider, ikaw po ang prinsipe ng kapayapaan, Panginoon. Kaya meron pong kapayapaan sa bawat puso namin, Panginoon. Bagamat meron po kami pinagdadaanan, Lord God, but still, yung peace ang nasa aming puso, Panginoon. Lord, sa maghahawak po ng pera na to, Lord God, bigyan niyo po siya ng karunungan, Panginoon, naway hindi lang po magamit sa iilang tao ang pera na to, Lord, bagkus ito po ay magamit para sa ikakaunlad ng iyong temple, Panginoon, at amin pong matulungan